World class ang mga beach sa Palawan pero sa isang parte ng El Nido, bawal muna raw mag-swimming. Ang dahilan sa agenda report ni Joash Malimban live mula sa El Nido, Palawan. Joash, anong nangyari dyan? Pinky, nandito tayo ngayon sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Dito sa kinatatayuan ko ngayon, sa may likuran ko, nakunan yung nag-viral na video kung saan meron dumadaloy na itim at malaburak na likado patungo doon sa may dagat. Bagaman marami pa yung mga nakita nating turista na nagpapagala-gala rito kanina, may paalala yung LGU saka yung DNR sa mga pwede at bawal gawin dito sa White Sand Beach na ito. Ito ang Buckwheat Bay, isa sa magagandang white sand beaches na makikita sa El Nido, Palawan. Matatagpuan sa kahabaan nito ang ilang business establishments tulad ng mga hotel, scuba diving rentals at mga restaurant. Sa ganda ng beach, hindi mo aakalain na bawal mag-swimming dito ngayon. Nag-viral kamakailan lang ang video na ito kung saan kapansin-pansin ng tila bumubulwak na itim na likido patungo sa dagat. Ininspeksyon ito ng DNR ngayong araw at nadiskubre na galing ito sa isa sa 5 outfalls ng El Nido na konektado sa mga kanal ng halos 70 kabahayan malapit sa lugar. Ito raw ang nagdudulot ng mataas na coliform levels sa katubigan ng Buckwheat Bay o yung bakterya na kadalasan ay nakukuha sa dumi ng tao. Ayon sa DNR, dekada-dekada ng problema ang drainage system ng El Nido. Unang naiulat ang pagbulwak ng burak sa lugar noong 2019. Hanggang ngayon, ito pa rin ang problema. Para sa DNR, hindi sila nagkulang sa kanilang mandato na magsuri, mag-monitor at magbigay ng kanilang mga rekomendasyon sa lokal na pamahalaan. Lalo na't quarterly, mayroon daw mga pagpupulong at mayroon silang ibinibigay na report sa LGU. Sila talaga ang may responsibility pagdating sa drainage system. Dapat sila ang may responsibility na linisin, sila din ang may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umaagos sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas. Ayon sa DENR, bagaman nagbibigay ng feedback ang LGU sa kanilang recommendations, may malaki raw na pagkukulang pagdating sa implementation. Nang puntahan ng media, si El Nido Mayor Edna Gacotlim, tila iba naman ang kanyang punto de vista. Mula 1998 pa raw kasi siya alkalde ng El Nido at based from experience daw, hindi madaling ipatupad ang mga rekomendasyon ng DNR. Sa implementation naman, siyempre alam naman natin sa government, diba? Magbibid, magbibid. Siyempre ang haba pa naman, ang haba ng proseso. Diba? At saka nagkaroon lang kami ng matagal na ang recommendation nila, pero protected area ang El Nido, ang DNR ay nagkukulik ng environment fee dito sa El Nido, pero wala man lang silang dinadownload na tulong para sa El Nido. So wala pong coordination. Napailing lang din si Mayor nang tanungin natin kung maayos ba ang ugnayan nila ng ahensya. Request niya pa raw, hindi lang dapat rekomendasyon ang ibinibigay ng DNR, kundi pati tulong pinansyal. Dapat pag mag-recommend sila, magtulong din sila na ito ang gagawin natin. Ito dapat, magtutok tayo dito. Diba? Siyempre kami naman, recommendation nila, hahanap pa kami ng pera. Kung ano yung budget ng local government unit na para kung saan kami kukuha na para pagbudgetan yan. Paninindigan naman ng DNR, hindi sakop ng kanilang mandato ang pagbibigay ng budget sa LGU. Responsibilidad din daw ng LGU na ayusin ang drainage system ng kanilang nasasakupan. Ayon naman sa alkalde, mayroon siya mga sariling proposal tulad ng pagkakaroon ng isang cluster tank nang sa gayon ay maging centralized na ang sewage treatment ng bawat kabahayan. Bagaman may centralized sewage treatment plant o STP daw kasi sa kasalukuyan, business establishments lang ang pinaka gumagamit nito dahil requirement sa kanilang pagnenegosyo. Pero ang mga normal na kabahayan, nahihirapan daw magpakabit ng linya sa STP dahil malaki raw ang bayad dito buwan-buwan. Pinky, bukod sa mga nabanggit ng DNR at ni Mayor Edna kanina, nagpanawagan din sila sa komunidad at sa mga mamamayan ng El Nido na sana ay tumulong din doon sa waste management efforts ng pamahalaan. Nang sa gayon kahit papaano ay mas tumibay daw yung mitigation at restoration efforts laban sa water pollution dito sa may Buckwheat Bay sa El Nido, Palawan. Pinky. Ako, Joash, dapat mahanapan talaga nila ng solusyon yan. At tama, dapat meron talagang waste management
dyan sa El Nido dahil napakaganda dyan. At sayang lang, hindi lang yung para sa turista, even of course, more importantly, yung marine life. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Nag-uulat ng live mula sa El Nido, dyan po sa Palawan. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.